Ipinanganak ang babaeng ito na may pambihirang lakas. Pero sa halip na magbuhat ng mga hollow blocks sa construction site, pinili niyang maging isang simpleng background extra sa pelikula. Sa unang araw pa lang niya sa trabaho, hindi niya sinasadyang mabali sa dalawa ang dalawang kahoy na hawak ng mga lalaki. Nagulat ang direktor at napilitang baguhin ang plano ng shooting. Ngunit nang tumama ang mga bakal kay Yumi, wala man lang siyang naramdamang sakit. Dahil sa sobrang pagkabagot, paulit-ulit pa siyang naghihikab. Matapos ang buong umaga ng pagtitake, inaasahan ni Yumi na makakakain siya ng masarap na pagkain. Pero tubig at chicken wrap lang ang ibinigay sa kanya. Akala niya pare-pareho lang ang pagkain ng lahat. Maya-maya napansin niya ang catering truck sa di kalayuan na punong-puno ng paborito niyang ribs at iba't ibang meat dishes. Agad siyang lumapit sa direktor at humiling na makakain din ng ganong pagkain. Ngunit sinabi ng direktor na para lamang iyon sa mga pangunahing artista, habang ang mga extra ay nakalaan lang sa ordinaryong packed meal. Hindi pinansin ni Yumi ang pagtutol nito at itinulak ang buong catering truck gamit lang ang isang kamay. Halos malaglag ang panga ng lahat sa kanilang nasaksihan. Sinabi pa ni Yumi na kulang ang isang truck para sa lahat, kaya utusan na lang silang magpadala pa ng isa. Sa huli nabusog ang bawat background extra sa masasarap na pagkain. Bagamat simpleng background extra lamang ang trabaho ni Yumi, ang tunay niyang pagkatao ay anak siya ng isang makapangyarihan at napakayamang pamilya. 20 taon ng desperadong hinahanap ng kanyang ina ang nawawala niyang anak. Taon-taon itong nagsasagawa ng Women's Strongman Competition upang mahanap ang babaeng may pinakamalakas na lakas sa pag-asang siya na ang nawawala niyang anak. Ngunit may isang taong gustong makuha ang premyong nagkakahalaga ng 1 trilyon, kaya nakipagsabwatan siya sa isang hurado upang magpanggap bilang matagal nang nawawalang anak ng pamilya. Nang matuklasan ng ina at ng lola ang panlilinlang, labis silang nadismaya. Sa tulong ni Officer John, sa wakas ay natagpuan ng ina ang kanyang tunay na anak. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Punong-puno ng pananabik, nagmamadaling pumunta si Yumi sa kanilang napag-usapang lugar. Ngunit habang nasa daan, gamit ang kanyang pambihirang paningin, napansin niya ang isang gusaling nasusunog at narinig ang sigaw ng mga batang humihingi ng tulong sa loob. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo papunta roon at tumalon sa nagliliyab na gusali. Mabilis niyang nakita ang mga batang umiiyak sa loob. Sinubukan niyang lumabas sa dinaanan niya, ngunit natabunan na ito ng apoy. Kaya sinipa niya ang salamin at tumalon palabas. Matagumpay na nailigtas ang 2 bata. Ngunit may mga batang naiwan pa sa itaas ng gusali na patuloy na sumisigaw ng saklolo, kaya muli siyang pumasok sa naglalagablab na gusali. Habang lalo pang lumalaki ang apoy, paulit-ulit din siyang bumabalik upang magligtas ng mas marami pang tao. Dumating ang kanyang ina at sinubukang pigilan siya, ngunit muli na namang tumalon si Yumi papasok. Sa pagkakataong ito, halatang nauubusan na siya ng lakas. Nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak, pinunit ng kanyang ina ang bakal na rehas gamit ang kanyang mga kamay at inakyat iyon na parang hagdan. Sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga mata, isang ina at anak na 20 taon nang nagkahiwalay. Iniunat ng ina ang kanyang kamay at sininyasan si Yumi na abutin ito. Ngunit bago pa man sila magkahawak, biglang sumabog ang isang kagamitan sa loob ng gusali. Tinangay ng malakas na pagsabog si Yumi sa ere, ngunit nasalo siya ng kanyang ina. Paulit-ulit na tinawag ng ina ang pangalan ni Yumi, hanggang sa dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Sa wakas, nagkakilala at nagyakap muli ang mag-ina. Habang nasa sasakyan pa uwi, tinanong ng ina si Yumi kung paano siya namuhay sa loob ng 20 taon. Sinabi ni Yumi na maayos naman ang kanyang naging buhay sa Mongolia. Lalong nasaktan ang puso ng kanyang ina nang marinig iyon at nangakong babawi siya sa lahat ng panahong nawala sa kanilang mag-ina. Sa tingin mo, sino ang mas malakas? Si Yumi o ang kanyang ina?